Ang iyong halamanan, matapos magbigay ng buong lakas at masaganang ani ngayong tag-init, ay tila medyo pagod na? Iniisip mo bang ang susunod na lang dito ay ang nakakapagod na paghuhukay at mahabang pahinga sa taglamig? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamahusay na paraan para tulungan ang pagod na lupa ay muli itong taniman at kailangan itong gawin ngayon sa panahon ng taglagas? Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa green manure or mga pananim na pampataba sa lupa. Ngunit hindi lang basta tungkol dito, kundi kung paano gamitin ng tama ang kanilang mahiwagang kapangyarihan ngayong taglagas at iwasan ang mga karaniwang pagkakamali. At ipinapangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ang pangunahing sikreto na magpapalit sa iyong pag-aalaga ng lupa ngayong taglagas mula sa isang mabigat na gawain tungo sa isang madali at napakakapapakipakinabang na aktibidad. Klaruhin natin agad, ang green manure ay hindi lang basta ordinaryong damo. Ito ay parang isang berdeng first aid para sa iyong lupa. Mga halaman na itinatanim natin hindi para sa ani, kundi para mapabuti at mapalusog ang lupa. Isipin na sa halip na hukayin mo ang lupa gamit ang mabigat na pala, ay nagpakawala ka ng milyon-milyong maliliit na drill na buhay, ang kanilang mga ugat na siyang gagawa ng lahat ng trabaho para sa iyo. Nagpapaluwag sila, nagbibigay ng nutrisyon at nagpoprotekta sa lupa. Ito ay isang sinauna, ngunit nakaligtaan ng marami na pamamaraan ng mga matatalinong magsasaka. Kaya, pag-usapan pa natin ng mas malalim. Bagamat nakakatawa lang, hindi naman pala talaga natin kailangang maghukay. Ang unang tanong na dapat nating sagutin ay, bakit pa nga ba tayo nagkukumahog magtanim sa taglagas? Hindi ba mas madali kung bubungkalin na lang natin ang lupa at kalimutan na hanggang tagsibol? Isipin mo ang iyong gulayan. Buong tag-araw, ito ay naglingkod sa iyo, parang isang tunay na manggagawa. Ibinigay nito ang lahat ng sustansya para masiguro mong may masarap kang kamatis, malutong na pipino, at malalaking patatas. Ngayon, naani na ang lahat ng pananim. Ano na ang natira? Ang lupa ay naging siksik, tila semento na sa tigas. Pinatuyo ng araw, inulaanan, at pinaglakaran. Halos wala nang natirang sustansya rito. Sa madaling salita, ito ay gutom at pagod na. At kung iiwanan lang natin itong ganoon, hubot-hubad hanggang tagsibol, ang mga damo ang unang magdiriwang at kakalat. Dadalhin din ng hangin at ulan ang natitira pa nitong sustansya. Dito na papasok ang ating mga berdeeng katulong, ang mga cover crops o mas kilala bilang berdeeng pataba, ang pinakanatural at pinakamatalinong paraan para muling buhayin ng lupa. Tinatakpan natin ang lupa sa taglamig ng isang buhay at humihingang kumot. Ang mga ugat ng cover crops ay nagpapaluwag sa siksik na lupa, mas epektibo pa kaysa anumang pala. Ang kanilang berdeng bahagi naman ay magiging masaganang hapunan para sa mga bulate at iba pang kapaki-pakinabang na mikrobyo. Sila ang lumilikha ng pagiging mayabong ng lupa na siyang hinahangad nating lahat. Sige, kilalanin pa natin ng mas malapitan ang ating mga berdeng bayani. Ang mga pananim na pampataba, siderates, ay hindi lang basta damo. Para silang mga dalubhasang kuponaan at bawat isa ay may kanya-kanyang super lakas. Sisimulan natin sa mga cruciferous na halaman, ang pinakasikat at pinakamabilis lumaki. Sigurado akong kilala nyo sila. Ito ay ang puting mustasa, oil radish, o labanos na pampataba, at rapeseed. Alam nyo ba kung ano ang pangunahin nilang trump card? Ang bilis. Sila ang mga tunay na sprinter sa mundo ng halaman. Tumutubo sila sa loob lamang ng ilang araw at napakabilis bumuo ng berdeng masa, kahit na hindi nagaanoong kainit ang sikat ng araw sa taglagas.
Pero ang pakinabang nila ay hindi lang sa bilis. Ang pangunahin nilang trump card ay ang paglilinis at pagdidisinfekta ng lupa. Ang kanilang mga ugat at dahon ay nagtataglay ng espesyal na essential oils na lubos na kinasusuklaman ng mga peste at sakit sa lupa. Sa pagtatanim ng mustasa, para ka na ring nagsasagawa ng tunay na paglilinis sa inyong mga kamang taniman, pinipigilan ang pagkalat ng Phytophthora, scabs, at iba't ibang uri ng pagkabulok. Samantala, ang ugat ng oil radish, halimbawa, ay parang isang living drill or buhay na drill na humuhukay ng malalim. Nagpapaluwag ito kahit sa siksik na lupa at kumukuha ng sustansya mula sa ilalim para sa susunod na itatanim. Ito ang perpektong pagpipilian kung kailangan mong mabilis at epektibong pasiglahin ang lupa pagkatapos anihin ang patatas o kamatis. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tunay na kampyon ng hardin, ang mga halaman na hindi lang nagpapabuti sa lupa, kundi literal na nagbibigay dito ng pinakamahusay na pagkain. Ang mga ito ay ang mga legumes o gulay na buto tulad ng gisantes, vetch, lupine at clover. Ang kanilang natatanging kakayahan ay parang isang tunay na mahika at abot kaya ito ng bawat hardinero. Ginagawa nila ang hindi kayang gawin ng halos iba. Kumukuha sila ng nitrogen, ang pinakamahalagang elemento para sa paglaki ng halaman, direkta mula sa hangin. Isipin ninyo, sa kanilang mga ugat, nabubuo ang maliliit na bukol-bukol or nodules. Sa loob ng mga nodules na ito, naninirahan ang mga espesyal na bakterya na kumikilos bilang maliliit na pabrika, gumagawa ng libreng abono ng nitrogen. Kaya, kapag nagtanim kayo ng vetch o gisante sa taglagas, para na rin kayong nag-order ng libreng kalidad na abono para sa susunod na panahon ng pagtatanim. Perpekto sila para sa mga lupaing labis ng naubusan o napagod na. At pagdating ng tagsibol, pagkatapos nilang anihin, magandang maganda ang paglaki ng mga tanim na mahilig sa maraming sustansya, gaya ng repolyo, kalabasa o zucchini. Medyo mas mabagal ang kanilang paglaki kaysa sa mustasa, ngunit ang kanilang kontribusyon sa pangmatagalang pagiging mayabong ng lupa ay hindi matatawaran. Hindi lang sila basta green manure or siderate, kundi mga tunay na tagapagpagaling at nagpapayaman ng lupa. Kung ang mga legumes ay maituturing na mga gourmet aristocrats sa mundo ng halaman, ang susunod na grupo naman ay ang tunay na mga heavyweight, mga higanteng kayang magpaikot ng bundok or sa ating kaso, paluwagin ang pinakamatigas na lupa. Ipinakikilala ang mga cereal tulad ng oats, trigo, at syempre, ang reyna ng pagtatanim sa taglagas, ang winter rye. Ang kanilang pangunahing bintahe ay ang hindi kapanipaniwalang malakas at siksik na sistema ng ugat. Isipin ninyo, hindi lang isang makapal na ugat, kundi isang siksik na sapot ng libu-libong napakapino ngunit matitibay na ugat. Literal na tumutuhog ang mga ito sa lupa, bumabaon sa pinakamatitigas na bahagi nito. Lumilikha sila ng milyon-milyong daluyan para sa hangin at tubig na nagpapalit sa lupaing walang istruktura at malapot sa isang malambot at buhay na lupa. Isa itong tunay na biological drainage at aeration na pinagsama sa isang solusyon. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos ang lahat. Ang mga cereal, lalo na ang rye, ay mga walang awang mandirigma laban sa mga damo. Hindi lamang sila mabilis na gumagawa ng siksik na berdeng tabing na pumipigil sa liwanag. Para sa mga damo, naglalabas din sila ng mga espesyal na sangkap sa lupa na pumipigil sa paglaki ng mga ito. Kung magtanim ka ng rice sa taglagas, pagdating ng tagsibol ay makakakuha ka ng halos walang damo at perpektong nakaayos na taniman. Ito ang perpektong pagpipilian para sa paglinang ng lupaing hindi pa nagagamit o sa mga napakabigat at madaling bumara na lupa.
Ngayon, pamilyar na tayo sa ating mga luntiang kaibigan, mga pananim na pampataba sa lupa. Sa unang tingin, parang napakadali lang, 'di ba? Tanim ka lang ng tanim. Pero dito mismo, maraming maghahalaman ang paulit-ulit na nadadapa sa isang napakalaking pagkakamali. At ang pangalan ng pagkakamaling ito ay pagpapalit tanim o sa madaling salita, ang pagbabago ng klase ng pananim sa bawat taniman. Tandaan ninyo, itong napakahalagang tuntunin, parang isang dasal. Huwag na huwag. Naririnig nyo ba? HUWAG na HUWAG, magtatanim ng cover crop o berdeng pataba na galing sa parehong pamilya ng pangunahing pananim na dati nang itinanim sa plot ninyo o nang itatanim pa lang dito. Medyo mukhang siyentipiko pakinggan, pero sa totoo lang, napakasimple lang nito. Halimbawa, pagkatapos ninyong anihin ang repolyo, labanos o singkamas, lahat yan ay kabilang sa pamilyang Brassicaceae o mas kilala bilang pamilya ng mga krusipirong gulay. Kung pagkatapos nila ay magtatanim kayo ng mustasa o oilseed radish na mula rin sa parehong pamilya, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Hindi ninyo mapapabuti ang lupa. Sa halip, gagawa lang kayo ng perpektong pugad para sa mga sakit at peste na common sa buong pamilya ng halaman na yon, tulad ng sakit na clubroot sa repolyo o ng mga kulisap na cruciferous flea beetle. Aba, magpapasalamat pa sila sa inyo sa ganoong regalo at sa susunod na taon ay mas malakas pa silang sasalakay sa inyong pananim. Ganito rin sa mga gulay na legumbre. Pagkatapos ninyong magtanim ng gisantes, hindi magandang ideya na magtanim ng vetch. At pagkatapos ng patatas at kamatis na kabilang sa pamilyang Solanaceae, mas mainam na huwag magtanim ng paselya. Bagaman hindi ito direktang kamag-anak nila, maaaring makatulong naman ito sa pagdami ng mga ulod na wireworm. Laging baguhin ang pamilya ng halaman. Yan ang gintong tuntunin para sa isang malusog na hardin. Okay, tapos na tayo sa pagpili ng itatanim. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, kailan dapat magtanim? Sa pagtatanim kasi ng green manure or sideria sa taglagas, ang tamang panahon ang pinakamahalaga. Kailangan nating makuha ang pinakatamang pagkakataon, ang ating ginintuang bintana. At ang bintanang ito ay nagbubukas agad pagkatapos ng pag-ani ng pangunahing ani. Nabakante ba ang taniman pagkatapos anihin ang sibuyas sa Agosto? Magaling, magtanim agad. Naani na ba ang patatas sa simula ng Setyembre? Huwag nang maghintay pa. Mainit pa ang lupa at hitik pa sa buhay. Ito ang perpektong pagkakataon. Ang pangunahin nating layunin ay bigyan ng sapat na oras ang siderya. Oras para lumabas sila, lumakas, at makabuo ng sapat na berdeng masabago dumating ang matinding lamig. Simple lang ang gabay dito. Kailangan ng halaman ang humigit kumulang para 2 na linggo ng aktibong paglago. Sa panahong ito, dapat ay umabot na ito sa taas na hindi bababa sa 15 cm 20 cm dahil sa berdeng masa at mga ugat nito nakasalalay ang lahat ng benepisyo. Kung magtatanim kayo ng huli na, halimbawa sa kalagitnaan ng Oktubre, kung saan napakalamig na ng gabi, maaaring tumubo pa rin ang mga buto. Ngunit ang makukuha nyo lang ay maliliit at mahihinang usbong na may taas lang na ilang sentimetro. Hindi na nila kayang paluwagin o pakanin ang lupa. Magiging aksaya lang ito ng oras, pagod, at syempre, ng pera para sa buto. Kaya tandaan, mas maaga, mas mainam. Kapag nabakante ang taniman, agad itong taniman. At dito nga tayo dumako sa unang malaking pagkakamali na madalas gawin ng marami, lalo na ng mga baguhan sa paghahalaman. Ang pagkakamaling ito ay tinatawag na mamaya na lang. Sabi nga, may oras pa naman, mamaya ko na lang itatanim. Ngunit ang mamaya na yan ay madalas dumating sa kalagitnaan
o kung minsan ay sa dulo pa ng Oktubre. Malamig na ang lupa, maiksi na ang sikat ng araw, at lumalamig na rin ng husto ang gabi. Ano ang mangyayari sa mga buto na itinanim sa ganoong kalagayan ng lupa? Sa pinakamagandang sitwasyon, mananatili lang sila roon hanggang sa susunod na pagtatanim, parang naghihintay ng tamang panahon. Ngunit mas madalas, ang mga supling na nanghina na dahil sa lamig ay hindi na nabubuhay. Hindi sila nagkakaroon ng sapat na panahon para magkaugat at hindi rin nakakaipon ng sapat na berdeng bahagi na siyang pinakalayunin natin. Sa huli, nabibigo ang kanilang buong misyon. Wala kang makukuhang benepisyo tulad ng pagpapaluwag ng lupa, pagpapayaman nito, or pagpigil sa pagdami ng damo. Sa madaling salita, para mo lang sinayang ang mga buto. Isipin ninyo, bumili kayo ng mamahaling bitamina, ngunit sa halip na inumin ito sa tamang oras, ininom ninyo ng magaling na ang sakit. Wala itong magiging epekto, hindi ba? Ganoon din sa mga pananim na pampalusog ng lupa. Ang huling pagtatanim ay ang pinakakaraniwan at nakakapanghinayang na pagkakamali. Dahil dito, nawawala ang buong magandang ideya ng pagpapalusog ng lupa para sa masaganang ani sa susunod na taniman. Kaya uulitin ko, huwag ipagpabukas ang pwedeng itanim ngayon. Ang inyong lupa ay nangangailangan ng tulong. Ngayon na kaya napili na ang tamang oras at nabili na ang mga buto. Ngayon, kailangan ng ihanda ang taniman. Dito, marami ang kinakain ng sobrang sipag. Kailangan nating bungkalin ng husto ang lahat tulad ng itinuro. Pero hindi, huminto ka, ilayo ang pala. Para sa pagtatanim ng panakip na pananim, cover crops, ang malalim na pagbubungkal tuwing taglagas ay hindi lang hindi kailangan, kundi nakakasama pa. Bakit? Una, nagtatanim tayo ng panakip na pananim para mismo sa layunin na ang kanilang mga ugat ang magpaluwag sa lupa. Kaya, bakit pa natin gagawin ang trabaho nila? Pangalawa, ang malalim na pagbubungkal ay sumisira sa istruktura ng lupa, pumapatay ng mga kapakipakinabang na mikroorganismo at nagdadala sa ibabaw ng mga buto ng damo na naghihintay lang ng kanilang pagkakataon. Ang ating tungkulin ay minimal na panghihimasok. Ang kailangan lang gawin ay bahagyang paluwagin ang ibabaw na bahagi ng lupa sa lalim lamang na 3 hanggang 5 sentimetro. Para dito, perpektong gamitin ang ordinaryong kalaykay o ang Pluscores ni Fokin. Lakarin lang ang taniman, durugin ang malalaking bukol ng lupa, at alisin ang mga labi ng ugat mula sa nakaraang mga pananim at ang pinakamalalaking damo. Kailangan lang nating lumikha ng isang maliit at maluwag na higaan ng buto para may kapitan ng mga buto at makakuha ng kontak sa basang lupa. Iyon na, walang mabigat na trabaho. Tayo ay gumagawa lang ng mga kondisyon at ang buong pangunahing trabaho sa pagpapaluwag at pagbubuo ng istruktura ng lupa ay gagawin mismo ng mga panakip na pananim. Ang taniman ay handa na, naghihintay ng mga buto. At dito, may dalawang paraan tayo. Ang paraan ng praktikal at ang paraan ng perpeksyonista. Simulan natin sa una, ang pinakasimple at pinakamabilis na karaniwang tinatawag na paraan ng lolo o tamad na paraan. Kumuha ng isang dakot ng buto at pantay-pantay na ikalat sa ibabaw ng inihandang taniman. Isipin nyo, parang naglalagay lang ng asin sa sabaw. Sikapin itong gawin ng pantay-pantay para hindi maging makapal sa isang lugar at manipis naman sa iba. Pagkatapos, ikalat ang mga buto. Dahan-dahang kalaykayin ang ibabaw ng lupa para bahagyang matabunan ng mga ito. Ginagawa ito para hindi matuka ng ibon ang mga buto at para mas mahusay ang kanilang pagdikit sa lupa. Ang paraang ito ay napaka-epektibo,
lalo na kung inaasahan ng pag-ulan pagkatapos magtanim. Ito ay mabilis, hindi nangangailangan ng espesyal na kasanayan, at perpekto para sa malalaking lupain. Totoo, maaaring hindi perpektong pantay-pantay ang pagtubo ng mga halaman, hindi tulad ng sa larawan. Pero ang pangunahing layunin nito, ang takpan ang lupa ng berdeng alpombra, ay matutupad ng buong buo. Ito ang perpektong balanse sa pagitan ng pagsisikap at ng makukuhang resulta. Pero paano kung ikaw ay isang perpekto sa bawat detalye at hindi mo matiis na makita ang mga buto na basta na lang nakakalat? O kaya naman, kakaunti lang ang iyong buto at gusto mong gamitin ang mga ito ng lubusan at tipid. Kung gayon, mayroong ikalawang paraan na mas maayos at detalyado para sa iyo. Ito ay nangangailangan ng kaunting dagdag na oras, pero ang resulta ay siguradong magpapangiti sa iyo dahil sa perpektong pagkakalinya. Gumamit ng hawakan ng pala, isang tabla, o anumang may patag na gilid para makagawa ng mabababaw na kanal sa kamang taniman. Halos 2 sentimetro lang ang lalim. Ang pagitan ng bawat kanal ay humigit kumulang 10 to pasasaytong 15 sentimetro. Pagkatapos, maingat na ihasik ang mga buto ng direkta sa mga kanal na ito, siguraduhin hindi masyadong siksikan. Sa ganitong paraan, mas makokontrol mo ang dami ng buto at ang kanilang pagkakalat. Kapag napuno na ang lahat ng kanal, tabunan lang ang mga ito gamit ang likod ng kalaykay. Sa gayon, ang mga buto ay mapupunta sa pare-pareho at tamang lalim. Ang mga binhi ay sisibol ng sabay-sabay at nakalinya ng maayos. Ang paraang ito ay lalong mainam para sa maliliit na buto ng halaman tulad ng pasilya, at makakatulong din ito para makatipid sa iyong mga binhi. Piliin ang paraan na mas gusto mo o mas akma sa iyo. Ang mahalaga ay hindi ang proseso, kundi ang kalalabasan. Isang malusog at buhay na lupa. Nasa lupa na ang mga buto. Ano na ang susunod? Hihintayin na lang ba natin kung ano ang mangyayari? Sa karaniwan, sapat na ang halumigmig ng lupa sa taglagas para magsimulang sumibol at lumago ang mga buto. Ngunit ang panahon ay sadyang pabago-bago. Kung nagtanim ka ng cover crops, side rates, at ang taglagas ay naging napakatuyo at mainit at wala namang inaasahang ulan sa forecast, mainam na tulungan natin ang ating mga halaman. Hindi kailangang bahain ng lupa. Sapat nang kumuha ng watering can na may sprinkler at bigyan ng magaang at nakakapreskong diligan ang mga buto pagkatapos itanim. Makakatulong ito para mas mabilis mamaga at magising ang mga buto at mas maging maayos din ang pagkakakapit ng mga ito sa lupa. Lalo itong mahalaga sa magagaan at mabuhanging lupa na madaling matuyo. Ngunit huwag susobrahan. Ang layunin natin ay bahagyang basain lang ang ibabaw ng lupa, hindi gawing putikan ang taniman. Isang beses na magandang pagdidilig pagkatapos magtanim sa tuyong panahon, at malamang gagawin na ng kalikasan ang lahat para sa iyo. Ang mga ulan at hamog sa taglagas ang pinakamabisang katuwang sa gawaing ito. Makalipas ang 1 o 2 linggo, at heto na isang maliit na himala. Ang inyong taniman ay nababalutan na ng malambot, kulay esmeraldang banig ng mga bagong usbong. Ang bilis ng kanilang paglaki ay hindi lang sa araw, kundi sa oras, na labis na nakalulugod sa paningin at sa puso. Maaaring isipin na tapos na ang pangunahing trabaho. Pero hindi. Ngayon pa lang, ang pinakamahalagang yugto, ang sandali ng masusing pagmamasid. Kailangan nating huwag palampasin ang mismong senyalis na ibibigay sa atin ng mga halaman. At ang senyalis na ito ay ang pagsisimula ng pagbubuko. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang maikling panahon kung kailan nabuo na ng halaman ang mga buko nito na malapit ng bumuka, ngunit hindi pa nagsisimula ang pamumulaklak. Dito sa yugtong ito,
Sa luntiang bahagi at mga ugat ng halaman, naroon ang pinakamataas na dami ng sustansya, organikong materyales, at iba pang kapaki-pakinabang na elemento. Ang halaman ay nasa rurok ng kanyang lakas. Nagawa na nito ang tungkulin nitong magpaluwag ng lupa, nakapag-ipon na ng pinakamaraming benepisyo, ngunit hindi pa nagsisimulang gumastos ng lakas sa pamumulaklak at pagbuo ng buto. Kaya ang sandaling ito, ang pagsisimula ng paglitaw ng mga buko, ang siyang ating huling hantungan. Ito ang hudyat na oras na para magpatuloy sa susunod at panghuling yugto. At sa mismong puntong ito, kung kailan ang mga halaman ay nasa kasibulan at handa ng mamulaklak, matatagpuan ang ikalawa at maaaring pinakamapaminsalang pagkakamali ng isang hardinero. Isang pagkakamali na maaaring magpabago sa iyong matalik na kaibigan at katulong sa pinakamatinding kaaway. Ang pagkakamaling ito, ang pagpapaliban. Ano ang mangyayari kung palalampasin mo ang tamang oras at hahayaan mong mamulaklak ang iyong mga sideryat at pagkatapos ay magbinhi? Iniisip mo ba na, ay, ayos lang yan, hayaan lang na tumayo ng mas matagal ang berdeng tanim? Naku, huwag kang magkakamali. Una, ang namumulaklak na halaman ay ginugugol ang lahat ng naipon nitong sustansya sa pagbuo ng mga buto. Ang mga tangkay ay titigas, magiging parang dayami, at napakatagal bago mabulok sa lupa. Ang lahat ng sustansya nito ay mawawala na parang bula. At ikalawa, at ito ang pinakakakatakot, ang mga butong iyon kapag hinog na ay kakalat at mahuhulog sa lupa. At sa susunod na taon, sa halip na isang maayos na taniman ng karot, sasalubungin ka ng isang gubat na mahirap daanan, puno ng kusang tubong mustasa o ray. Ang iyong sidiryat mula sa pagiging katulong ay magiging isang agresibo at napakahirap sugpuin na damo na paghihirapan mong alisin sa buong tag-init. Tandaan, dapat magpaalam ang sideryat ng marangal habang nasa pinakamataas na antas ng kanyang pagiging kapaki-pakinabang at walang iiwanang hindi ka nais-nais na supling. Huwag mong hayaang mamulaklak. Kaya, nakuha natin ang tamang tiyempo. Ang mga buko ay lumitaw na, ngunit ang mga bulaklak ay hindi pa buong namumukadkad. Ang mga halaman ay nasa sukdulan ng kanilang pakinabang. Ano na ang susunod na gagawin? Dito natin papasukin ang pinakamahalaga, halos pilosopikal na tanong na naghati sa lahat ng naghahalaman sa dalawang panig. Hukayin o huwag hukayin? Ibaon ang berdeng material sa lupa o hindi? Dito mismo matatagpuan ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring magawa at ang pinakahinyal na solusyon na makakatipid sa inyo ng maraming lakas at magbibigay ng napakalaking pakinabang sa lupa. Sa loob ng maraming dekada, isa lang ang itinuro sa atin. Lahat ng tumubo, kailangan daw ibaon ng malalim para mabulok ng husto doon. Pero totoo ba talaga iyan? Ang moderno at may kamalayang pamamaraan sa paghahalaman ay nag-aalok ng ibang-iba, mas epektibo at hindi gaanong nakakapagod na mga paraan. Talakayin natin ang dalawang opsyon, ang klasiko at ang tinatawag na tamad, para makagawa kayo ng sarili ninyong matalinong pagpili. At ipinapangako ko, ang pangalawang opsyon ay lubos na magugulat at magpapasaya sa inyo. Simulan natin sa isang klasikong paraan, ang pamamaraang ginagamit na noon pa ng ating mga ninuno. Ito ay ang pagpuputol at pagkatapos ay paghahalo ng mga halaman na pampataba, green manure, sa lupa. Paano ito ginagawa? Kumuha ng matulis na kasangkapan. Maaaring ito ay karit, sundang, o ang mas praktikal sa hardin, ang Hawkins Flat Cutter, isang uri ng panglinis ng lupa at damo. At maingat na putulin ang lahat ng berdeng bahagi ng halaman malapit sa ibabaw ng lupa. Sinisigurong hindi mabubunot ang mga ugat. Ang mga ugat ay mananatili sa lupa.
patuloy na gumagawa ng mahalagang trabaho sa pagpapaluwag at pagpapakain sa mga mikroorganismo. Ano naman ang gagawin sa naani ng mga halaman? Ito ay kailangang ihalo ng hindi malalim sa lupa. At dito ang pinakamahalaga, huwag ibabaon ng malalim. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang ibaon ito kasing lalim ng isang pala. Sa ilalim, kung saan walang hangin, hindi ito mabubulok ng maayos. Sa halip, ito ay mabulok at magiging maasim na nakakasama sa lupa. Ang tamang paghalo ay ang pagsasama ng mga naaning halaman sa ibabaw na bahagi ng lupa, sa lalim lamang na 10 at pinakamataas na 2 sentimetro. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na hangin ang organikong material at mabilis itong gagawing mahalagang humus ng mga kapaki-pakinabang na bakterya. Ang pamamaraang ito ay mabisa at subok na sa panahon, subalit nangangailangan ito ng tiyak na pagod at oras. Ngayon, ang ipinangakong sikreto. Isang paraan na tinatawag kong tamad na henyo dahil kakaunti lang ang effort na kailangan pero napakalaki ng benepisyo. Ang paraang ito ay lubos na babago sa nakasanayang paraan ng paghahanda ng lupa. Ano nga ba ang gagawin natin? Tulad ng sa unang paraan, puputulin natin ang ating mga halamang pantakip or green manure gamit ang pangtabas o igagapas. Ang mga ugat ay mananatili sa lupa. Pero ang ginapas na berdeng material, hindi natin ililibing kahit saan. Hahayaan lang natin itong nakalatag sa ibabaw ng ating kamang taniman. Oo, ganoon lang kadali. Pantay-pantay nating ikakalat ang mga dahong ito sa buong lugar. Nabubuo ng isang makapal na patong ng organikong malts. Ano ang mangyayari pagkatapos? Sa ilalim ng berde at parang kumot na ito, patuloy na sisigla ang buhay na hindi nakikita ng ating mata. Ito ay magpoprotekta sa lupa mula sa matinding init, pagkatuyo, pagguho, at paghugas ng mga sustansya dulot ng ulan. Ngunit ang pinakamahalaga, ang kumot na ito ang magiging tunay na restauran para sa mga bulate sa lupa at iba pang mikroorganismo. Sila mismo, nang walang tulong ng pala, ang maghihila ng organikong ito pababa sa lupa. Ipoproseso ito at gagawing pinakamainam, dekalidad at buhay na pataba. Hindi ikaw ang magtatrabaho, kundi ikaw lang ang magbibigay ng kondisyon at ang kalikasan na ang bahala sa lahat. Bakit nga ba ang paraan na tila tamad ay mas epektibo pa kaysa sa karaniwang pagbubungkal? Tuklasin natin ang likod ng prosesong ito. Kapag iniiwan natin ang mga berdeng halaman sa ibabaw ng lupa, kinokopya natin ang natural na proseso. Sa gubat o sa parang, walang naglilibing ng mga nalaglag na dahon at tuyong damo. Lahat ng ito ay bumubuo ng natural na patong ng organikong material na unti-unting napoproseso, nagbibigay sustansya sa lupa at ginagawa itong malambot at mataba. Sa pag-iwan ng mga green manure bilang mulch, inilulunsad natin ang parehong mekanismo sa ating taniman. Ang berdeng kumot na ito, una, ay pumipigil sa paglaki ng damo sa pamamagitan ng pagharang sa sikat ng araw. Pangalawa, pinapanatili nito ang mahalagang kahalumigmigan sa lupa. Pinoprotektahan ito mula sa pagkatuyo dahil sa hangin. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, nililikha nito ang perpektong microclimate para sa ating mga pangunahing katulong, ang mga bulate. Gustong-gusto nila ang ganitong kapaligiran. Buong taglamig, magtatrabaho sila sa pagproseso ng mga berdeng ito at lilikha ng humus, ang pundasyon ng pagiging mataba ng lupa. Pagdating ng tagsibol, kailangan mo na lang bahagyang alisin ang natitirang mulch at gumawa ng mga butas para sa pagtatanim. Ang lupa sa ilalim nito ay magiging mamasa-masa, malambot at puno ng buhay nang walang ni isang paghukay gamit ang pala.
Pero paano kung nagtanim ka ng tinatawag na pananim na pantakip sa taglamig? Ang mga ito ay talagang matitibay sa lamig, tulad ng winter rye or winter vetch. Hindi alintana sa kanila ang niebe o matinding lamig. Hindi sila namamatay. Nagpapahinga lang sila sa taglamig. Sa paglabas ng unang sinag ng araw sa tagsibol, muli silang sisigla at lalago. At ito ang kanilang malaking kalamangan. Hindi na kailangan anihin ang mga ito sa taglagas. Hayaan lang natin silang manatili at lumaki habang taglamig. Ang kanilang malagong berdeng sapin ay mahusay na makakapagpapanatili ng niebe sa mga taniman, natutulong sa lupa na makaimbak ng mas maraming moisture at poprotekta rito mula sa labis na pagyelo. Sa maagang tagsibol naman, pagkaalis ng niebe, mabilis na lalago ang rye at didiinan nito ang mga unang pinakamapangahas na damo. Ang kailangan mong gawin ay huwag palampasin ang tamang tiyempo at anihin ito mga 2 sa linggo bago itanim ang pangunahing halaman tulad ng kamatis o sili. Ang inaning halaman ay maaaring isama sa ibabaw na bahagi ng lupa o iwanan din sa ibabaw bilang pantakip, mulch. Sa ganitong paraan, ang mga pananim na pantakip sa taglamig ay nagsisilbi sa iyo hindi lang sa taglagas, kundi pati na rin sa maagang tagsibol, inihahanda ang perpektong pundasyon para sa iyong susunod na ani. At sino nga ba ang nagsabi na iisa lang ang dapat itanim? Ang hardin ay isang espasyo para sa pagiging malikhain. Ang paghahalo ng iba't ibang uri ng cover crops o green manure ay parang paghahanda ng isang masarap at kumpletong pagkain para sa iyong lupa. Sa halip na isang simpleng lasa, binibigyan mo ito ng buong palumpon ng iba't ibang sustansya at kapaki-pakinabang na epekto. Ang pagbuo ng ganitong mga kombinasyon ay isang uri ng mataas na antas ng agrikultura na abot kamay ng bawat isa. Isa sa mga klasiko at pinaka-epektibong kombinasyon ay ang oats at vetch. Ito ay isang perpektong tambalan. Ang malalakas na ugat ng oats ay mahusay na nagpapaluwag at nagbibigay istruktura sa lupa, habang ang vetch bilang isang tunay na miyembro ng pamilya ng mga legumes o legumbre ay kumakapit sa matitibay na tangkay nito at nagpapayaman sa lupa ng napakahalagang nitrogen. O kaya naman, ang pinaghalong mustard at paselya. Ang mustard ay magdidisimpekta sa lupa, habang ang paselya, sa pamamagitan ng kanyang malalambot na ugat, ay mahusay na magpapaluwag sa ibabaw ng lupa at aakit ng mga kapaki-pakinabang na insekto. Sa paggawa ng mga ganitong cocktail ng halaman, sabay kang nakakatugon sa iba't ibang pangangailangan at hamon at ginagawang mas balanse at kumpleto ang nutrisyon ng iyong lupa. Huwag kang matakot mag-eksperimento. Paghaluin ang mga cereals or butil sa mga legumes, ang mga cruciferous sa iba pang halaman, at makikita mo kung gaano magiging mapagpasalamat ang iyong lupa panghuli. Ngunit isa sa pinakamahalagang punto sa paghahasik natin ngayong taglagas ay ang tamang dami ng buto. Dito, lubos na akma ang prinsipyong mas kaunti, mas epektibo. Likas sa atin na gustong-gusto nating magsabog ng maraming buto sa pag-asang magiging siksik at makapal ang pagtubo ng mga halaman. Ngunit ito ang pagkakataon kung saan ang labis na pagiging mapagbigay ay maaaring makasama. Ang sobrang siksik na paghahasik ay direktang daan sa mga problema. Una, magsisimulang magkumpetensya ng husto ang mga halaman para sa sikat ng araw, tubig at nutrisyon. Ang resulta, hindi ka makakakuha ng malalakas at matitipunong halaman, kundi mga payat, naninilaw at mahihinang uri lang. Pangalawa, sa sobrang siksik na taniman, mahina ang sirkulasyon ng hangin. Lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa pagkalat ng mga sakit na dulot ng fungus tulad ng powdery mildew o iba't ibang uri ng bulok.
Sa halip na mapabuti ang lupa, mas malaki ang panganib na makalikha ka ng pugad ng impeksyon. Kaya naman, bago magasik, laging basahing mabuti ang rekomendasyon sa tamang dami ng buto na dapat itanim na nakasulat sa pakete. Kinakalkula na ito ng gumawa para sa iyo. Mas mainam na maghasik ng bahagyang maluwag kaysa gawing napakasikip ang iyong taniman, kung saan halos hindi na makahinga ang mga halaman at walang sino man ang komportable. At ngayon, narito ang isang game changer na maaaring magpabago sa inyong pananaw sa paghahanda ng hardin tuwing taglagas, magpakailanman. Sa loob ng ilang dekada, itinuro sa atin na dapat nating bungkalin ng malalim ang lupa tuwing taglagas. Ibaon ng husto ang mga green manure o siderata para mas mabulok daw. Ngunit ang modernong agronomya ay may ibang sinasabi. Ang malalim na pagbubungkal ay nagbibigay stress sa lupa. Sinisira nito ang buhay na istruktura nito. Pinapatay ang mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo at iniaahon sa ibabaw ang mga buto ng damo. Samantala, ang paraan kung saan ay puputulin mo lang ang mga siderata at iiwan sa ibabaw ng lupa, hindi ito katamaran. Ito ay isang sadyang pakikipagtulungan sa kalikasan. Hindi mo lang basta iniiwan ang berdeng masa. Lumilikha ka ng perpektong kondisyon, isang tunay na salusalo para sa mga bulate na siyang pinakamagaling na agronomista sa mundo. Sila mismo ang magdadala ng organikong material na ito sa ilalim, nalilikha ng buhaghag, mataba, at buhay na istruktura ng lupa. Para mo na ring kinumutan ng lupa ng isang mainit na kumot sa taglamig, kung saan patuloy ang pagpapagaling at pagpapayaman nito. Ito ang pangunahing sikreto. Huwag lang gambalain ang kalikasan sa paggawa ng sarili nitong trabaho, kundi tulungan lang ito ng kaunti. Kaya ibuod natin, ang mga siderata sa taglagas ay hindi tungkol sa pagbaon ng malalim. Ito ay tungkol sa pagpapakain, pagpapaluwag, at pagtatakip sa lupa para sa taglamig na may pinakamababang pagsisikap. Piliin ng tama ang uri, itanim sa tamang panahon, huwag hayaang mamulaklak, at piliin ang pinakasimple at pinakapakinabang na paraan ng pangangalaga, ang iwan ng berdeng halaman sa ibabaw. Ang inyong lupa ay magpapasalamat ng husto sa inyo pagdating ng tagsibol. Salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mahuli sa iba pang bagong tips at hacks para sa inyong hardin at gulayan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong karanasan sa paggamit ng mga siderata? Inaahon pa rin ba ninyo ito sa lumang paraan o lumipat na kayo sa tamad na pamamaraan at iniiwan na lang sa ibabaw? Ibahagi sa comment section. Napakasarap malaman ang inyong pananaw at makipagtalakayan.